Hi guys! Ngayon nga ay pupunta tayo ng Tanay Rizal para maakyat ang Mount Daraitan. Pasado alas 10 na nga ng gabi at sa SM Lipa Terminal nga kami sasakay ng biyaheng Cubao dahil doon ang pick-up point namin. Umuulan guys, umuulan. Pero tutuloy tayo. Wala kaming inabutang bus kaya dali-dali kami pumunta ng Santo Tomas para doon sumakay. Sinuwerte kaming makatagpo ng biyaheng Cubao at ang swerte talaga kasi standing. Buti na nga lang at pwedeng maupo dito sa una, kaya dito na lang kami para hindi kami mangalay. Past 12 AM na nga kami nakarating ng Cubao at masyado kaming maaga. Kaya kumain muna kami sa Jollibee at umidlip kasi 2 AM ba ang dating ng van namin. Pagdating ng van ay doon na nga kami natulog. Pagdating ng Mount Daraitan ay umuulan na. Nariyat nga kami ng tour guides bago kami umakyat. Po ay may taas na 2,300 feet, 739 meters above sea level. Ano po, nilalakad po siya ng 3 oras, depende po yun sa pacing natin. Saktong 5 AM ay nagsimula na kaming umakyat. Ilan sa amin ay bumili ng raincoat kasi umuulan, pero kami ay hindi na kasi para sa akin ay abala lamang ito sa pagkuha-kuha ko ng cellphone para makapag-video. Bumili na lamang ako sa kanila ng waterproof case para makasiguradong hindi mabasa ng ulan ang cellphone ko. According sa tour guides, 3 to 4 hours ang kailangan naming lakadin para maabot ang Mount Daraitan Summit, which is 739 miles above sea level. Sobrang putik at sobrang dulas ng daan. Nakadepende sa amin ang itatagal ng hiking dahil pwede kaming magpahinga anytime may mag-request sa kasama namin ng pahinga. Dalawa nga sa aming mga kasama ang nag-quit dahil sumama ang pakiramdam. Sobrang dilim, kaya kailangan namin mag-ingat sa bawat hakbang. Ilaw lamang ng aming headlamp ang aming liwanag. Hindi namin mabilang kung ilang beses kaming tumigil para magpahinga bago namin maabot ang bawat station. Malinaw sa tuloy buhay. Sobrang challenging ng daan. Napakatarik at napakadulas dahil sa ulan, pero buti na lamang at palaging nakabantay at nakalalay ang aming mga tour guides. May biro pa nga ang aming tour guides na kapag nahihirapan na kaming umakyat, pwede na daw kaming gumamit ng GPS, which is Gapang para sure. Napaka-approachable nga ng aming guides at napaka-friendly. Hindi nila kaming hinahayang mabagot kahit mahirap ang aming inaakyat. Palagi nila kaming kinakausap at pinatatawa. Malaking tulong ang paggamit ng gloves para hindi masaktan ang kamay kapag kailangan kumapit sa mga bato, mga sanga at ugat ng mga kahoy. Ilan lang sa daan ang may tali. Halos lahat ng daan ay kailangan gumapang at tanging kumapit ng mahigpit sa mga bato at sanga ang paraan. Buti na lamang at bago ang date na ito ay nakapag-ready ako ng mga gloves namin. Bumili din kami ng boots at sandals na pang-hiking talaga para hindi kami sobrang mahirapan. Kung sakali naman na wala kayong dalang gloves, meron silang tinda sa baba. Meron ding headlamps na pwedeng rentahan sa halagang 50 pesos. Meron ding cellphone case para hindi mabasa ang mga cellphone. At meron din silang raincoat para makabawas lamig kapag umuulan. Nagsisimula ng lumiwanag at makakatulong ito para mas makapag-ingat kami sa pag-akyat. Dahil kapag madilim, tanging tatapakan mo lamang ang iyong makikita. Hindi mo na ma-appreciate ang paligid. Focus ka lamang sa bawat hahakbangan. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga, ready na ulit bumanat ng pag-akyat para mas mapadali ang dating namin sa summit. Nakakahingal ang bawat akyat dahil wala talagang patag. Lahat ay matarik na kailangang gapangin. Payo ko lang sa mga nagbabalak pang umakyat o mag-hike dito sa Mount Daraitan. Siguraduhin nyo may baon kayong lakas. Siguraduhin nyo na malakas ang kapit ng shoes na gagamitin nyo para hindi kayo madulas. Kailangan din ay may baon kayong tubig inumin para anytime na mauhaw kayo ay may maiinom kayo. Para sa akin, nakatulong ang pag-exercise ko bago ako mag-hike para hindi mabigla ang ating mga hita binti sa ating extreme hike. Wala din sa isip ko ang sumuko dahil gusto kong makita ang ganda ng view sa taas at isang accomplishment ang makarating sa taas. Nanghihinaya nga ako sa dalawa naming kasama sa tour dahil hindi nila natapos ang hike.
Para sa akin, sayang ang binayad nila pero mas mabuti na rin yung hindi na lang sila tumuloy sa pag-akyat para hindi sila napahamak. Safety first, ika nga. Mas mahalaga pa din ang safety, kalusugan at ang buhay. Kaya mas magandang nagsasabi sa tour guides kapag gustong magpahinga muna o kung hindi na kaya. May ilang daan na ganito na may hagdan na gawa sa kahoy na may nagpupukpok sa babong. Oh my God, I'm sorry, may nagpupukpok kasi sa bubong namin ngayon. O balik po tayo, may ilang daan na ganito na may hagdan na gawa sa kahoy. Kailangan ng doble ingat dahil sobrang dulas nga talaga. Ngayon ko lang naiisip na mas madali pala siguro tong akyatin kapag summer. Ang kalaban mo nga lamang ay ang init ng araw na talaga din namang makakadagdag sa mararamdaman mong pagod. In-enjoy ko nga ang hike na to kahit puro kami putik dahil once in a lifetime experience lamang ito para sa akin. Dati-rati pinapanood ko lamang ito sa mga Facebook, pero ngayon I'm experiencing it and I really enjoy it. Malaking bagay para sa katulad kong gustong makapture lahat para kasi sa akin, bukod sa memorya na pwedeng ipaalala sa atin ang mga napupuntahan natin at na-experience natin, maganda din kung may litrato o video na mas makikita mo lahat ulit pagdating ng panahon. Sa memorya kasi natin, pwede tayong makalimot. Pero para sa akin, hindi ko ito makakalimutan. Kung may videos ka na ganito, pwede mo siyang makita ulit in the future. Pwede mo din siyang ipakita sa friends mo or sa mga magiging apo mo like, hello, I'd been in Tanay Rizal before and I hiked 739 miles above sea level Mount Taraitan Mountain. Abot ko ang summit, ang lamang dulas, hindi ba nakaka-proud yun? Sobrang saya lalo na't birthday ko to. Sayang nga lang at hindi ako nakapagpakanta sa kanila. Pero, click nyo na rin yung subscribe or follow para naman mas masaya yung birthday ko. Sa tagal ng hike, hindi ko na nga napapansin kung sino yung mga nasa unahan ko o nasa likuran ko. Hindi ko na din magawang tumingala sa mga puno kasi palagi lang naman kaming nakatungo at nakafocus sa bawat hakbang namin. Sa kakatungo ko nga nakikita ko lamang yung mga tuhod na mga nangangatal sa harap ko at mga putik sa mga sapatos nila. Buti na lamang at pinayuhan kami ng tour guides na iwan sa van sa baba ang aming mga gamit at dalahin lamang sa pag-akyat ang mga kailangan namin. Kaya't magaan lamang ang bagnadalang namin lahat. Dito sa park na to nga ay may tali na at sobrang tarik talaga ng daan. Sobrang putik na talaga at triple ang pag-iingat namin dito kasi may lupang malambot, malagkit at madulas compare sa ibang daan na puro bato. Dito nga ay nagpahinga kami at ang sabi ng tour guide, malapit na kami sa summit. Pagdating ng summit ay nakahinga na ang lahat ng maluwag sa ganda ng tanawin na busog ang mga mata namin sa taas ng aming kinalalagyan. Malamig at presko ang hangin. Napapalibutan ng ulap ang kabundukan. Lahat ay nagkanya-kanyang kuha ng pictures. Nakakatuwa pa nga mga tour guides dahil sila ang taga-picture namin. Mabuti na lamang at magaling silang kumuha ng litrato. Umaakyat-akyat pa nga sila sa mga puno para lang sa mga magagandang kuha. Nagsasuggest din sila ng magandang pwesto para sa mga mas magandang shots. Ano pa? Magagandang rock formation ang nag-aabang sa taas kapag naakyat mo ang summit. Kailangan lamang ng pag-iingat pa rin dahil basa ang mga bato dahil sa ulan. Isang maling tapak mo nga lamang ay pwede kang mahulog at masaktan. Hanga nga ako sa iba naming kasama dahil kaya nilang tumayo at pumesto sa mas matataas pang parte ng mga bato para sa photoshoots. Ako kasi may fear of heights kaya okay na sa akin ang mas safe lamang na pwesto. Hop! Yan! Akit ka dyan, ma'am. Oops. Ang angas niya, 'di ba? Meron pa nga kaming isang kasama na 55 years old at wala din siyang fear of heights.
Umaakyat pa rin sa mga delikadong pwesto at ang swerte ng photos niya kasi may mga ibong lumilipad at nasama sa picture niya sa mga oras na yon na nakadagdag pa sa angas sa kanya. Lilinawin ko lamang po ha, ako po yan at hindi yan yung tinutukoy ko na 55 years old. O nakita niyo ba? Yung pagka-amaze ko sa ganda sa taas at the same time yung takot ko na baka mahulog. Ang ganda ng paligid at sulit na sulit ito. At ano nga at nag-uumpisa naman kaming bumaba at pumunta sa picture na isa pa, which is yung Heart Peak. Sobrang hirap ng pababa kumpara sa pag-akyat dahil kailangan mong hindi madulas na dire-diretso. Pero kumpara sa pag-akyat, mas mabilis ang pagbaba namin. Dito nga ay nagmi-meeting kami kung mas gusto ba daw naming mag-ilog at mag-cave kesa bumalik muna sa barangay hall para kumain. At napagdesisyon na naming lahat na dumiretso na lamang para isang hirap na lamang. Dito nga ay naghiwalay na kaming 8 sa iba pa naming mga kasama para hindi kami nagtatakaw oras sa paghihintay sa mga picture takings. Yan nga po palang nasa unahan na naka-red. Yan nga po pala yung 55 years old na pinagmamalaki ko dahil napakaastig ni ate. Diyan nga po ay nagsisimula na kaming magkwentuhan at magtawanan dahil may ilan na kami mga friends na nakikilala. Buti na lamang at may ilang videos si tour guide sa amin dahil hindi ko na kayang mag-video dahil sobrang putik na ng dalawang mga kamay ko. Kailangan na kasing gumamit talaga ng 2 kamay para mas makahawak sa mga lubid, pato o sanga. Nagapang na ba ako? Ay, ba't ganito dito, kuya? Dinaanan ba natin ito kanina? Upo na ako. Ay ko. Sawa. Buisit na yan. Pam, Lotion na ako ng puti. pampaputi yan. Ah, kuya. Hmm. Araw-arawin ko tong bundok na to kung pampaputi ito. Kaya dagdagan mo na yung putik mo dyan sa madadaanan natin. Thank you, kuya. Malibo siya nadadaanan mo, sir. Dito dapat sa ito, kabila. Sugsugin niyo yung dinadaanan po ng mga nasa unahan ng katawan yung tagandaan natin. Masakit ng tuhod ko. Pakiramdam ko. Paglabas ko, puro bukol na. Ay, kamusta ka? Wait nga. Dito nga ay pinagpahinga ulit kami. Sobrang putik namin at nakailang dulas na nga yung lalaki namin kasama. Hanga ako doon sa isa naming tour guide. Kasi ang tanda na niya, naaawa na humahanga ako sa kanya. Sa tanda niya ba naman na yon, paano niya nakakaya ang umakyat baba ng bundok para lamang samahan ng mga gaya namin? Ay, hindi ko talaga ipapasa sa'yo. Ito naman yung Heart Peak na tinatawag. Mula nga dun sa Heart Peak ay 2.5 hours ata bago kami makarating ng ilog. Dito ay may tindahan at dito kami kumain bago kami nagdiretso pupunta sa ilog at sa cave. Dito na rin kami nagbanlaw ng mga putik namin. Hinugasan namin ang aming mga sapatos pero hindi muna kami naligo sa ilog. Mula naman doon pagkatapos naming magbanlaw ng mga putik at kumain at nagpahinga, nagdiretso naman kami at naglakad patungo sa Tinipak River and Tinipak Camping Ground. Sumikat na sa wakas ang araw ng maayos kaya magagamit na namin ang aming mga cellphone. Maganda ang paligid at tanawin dito. Mapapalibutan ka ng ilog, ng kabundukan, green na green ang paligid. At sa wakas ay makakalakad na rin kami sa patag. Mula kasi nung umakyat kami hanggang sa bumaba, wala talaga kaming nadaan ng patag. Sobrang hirap pero sobrang na-enjoy naming lahat yon. Pero pagdating dito, in-enjoy din namin ang paligid. Sobrang ganda at kanya-kanya kami ng picture taking. Ito naman yung tinatawag nilang Tinipak Camping Ground at sobrang ganda rito.
Yung mga pwede kang pagpicturean dito, kagaya niyan. At mula dyan, naglakad ulit kami papuntang ilog. Video pala yun. Babe. Video pala. Hi, video! Hi, video! Akala ko picture, si video pala. Be. Video! Yun ang inakit namin, no? Ay, ang taas ng inakit mo. Ay, video ko din. Hi, video! Hi, video! Hi! Ay! Ay, na pala. Sorry. Akala ko kasi ano, Victorian. Sorry. Ko bakit parang uupo na ulit ako dito? Video pala. Wala pa to sa ating ano. Dito, nagsimula na naman yung trail. Ket baba na naman kami sa mga bato. Ito yung madadaanan mo kapag papunta ka ng Tinipak River. Uulit ka pa ba? Bagay na pa. Tarik, baby! Mount Ulap. Tama sa adventure. Go. Wala, feeling ko magdedire-diretso ako dyan. Go ka din. Wait lang. Tama ka dyan. Doon sa hakbang yan. Huwag mo magalit. Pag nagkamali dyan, napapabilis kayo dyan. Ang tawas, ang daming video. Kapit dalawa. Dito na ako sa lupa. Si Baby talaga nagpahaba ng video. Sobrang talaga niya. Last. B. Kawa tayo. Kawa may kayo. Aliw na aliw eh. Magdalas dito. I love it. Wow. Isa lang yung masasabi ko, sobrang ganda ng Tinipak River ng Tanay Rizal. Pero sobrang challenging din ang lahat ng pinagdaanan namin bago namin tinapuntahan. Aakyat ka ng bato, bababa ka ng mga malalaking bato. Pero sobrang worth it lahat. Ron! Tumayo ka dyan, ha? Tumayo ka dyan. Gina G eh. Dito ako. May negra na naman. Oy, 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 oy. Narinig ko yon, sinong negra. Okay lang maging negra, basta masaya. Wait lang. Parang nandito ka, oh. Sabi! Pagkatapos ng picture taking dito,
hindi muna kami maliligo. Pupunta muna kami ng Tinipak Cave. At ito yung mga madadaanan namin. Ang sabi ng tour guides, meron silang activities dito na water rafting. Enjoy sana yon, pero hindi namin experience kasi low tide. Yes, low tide, kaya hindi kami nakapag-water rafting. So, nagdiretso kami ng Tinipak Cave at yan yung dadaanan papunta doon. Pinahanda sa amin ang flashlight kasi tanging flashlight lang yung magiging ilaw namin pagdating sa loob. Yes, ma'am. Ilabas yung mga... Ito yung daan papuntang cave. May dalawang hagdan na gawa sa kahoy na siya naming dinaanan. Hindi ko na-expect na sobrang lawak sa loob. Sobrang dilim at ang maririnig mo lamang ay ang mga huni ng mga paniki. At tanging ilaw ng flashlight mo lamang ang magbibigay ng liwanag sa iyo para makakita ka. Walo kami pero nagpaiwan sa amin ang isa sa taas dahil may claustrophobia siya. Kaya 7 na lamang kaming pumasok sa loob. Sobrang nakaka-amaze ang buong paligid. Ang akala ko nga dito ay may isa pang butas sa dulo na siya namin magiging daanan palabas. At dahil may nadidinig akong lagunos ng tubig, akala ko ay umuulan. Numangha ako dahil may dumadaloy pa ng tubig sa loob ng kuweba. Pagdating sa dulo ay may isang bilog na parang swimming pool at pwede sanang liguan, kaso sa araw na to ay hindi dahil medyo madumi yung tubig dahil umuulan. Kobe!
Pagtapos naming ma-explore yung kuweba at kumuha ng ilang pictures ay lumabas na nga kami. Doon nga sa pinalasuhan namin kanina ay doon din ang daan namin palabas. At mula doon ay naglakad ulit kami pabalik ng ilog. Lahat nga ay pagod na kaya't excited ang lahat na makapagpaligo sa ilog at nang mahugasan namin ang lahat ng aming mga putik sa katawan. At nang maligo kami, sobrang refreshing at sobrang sarap sa pakiramdam. Lahat nga ng dinaanan namin ay tatahakin namin ulit pabalik para lang makaligo sa ilog. Kaya, tulungan mo umakyat sa ano si Rod. Okay. Okay ah. Ay, Ruda, malit daw siya eh. Daan. Okay, good. Go, kapit bisig. Walang... Alis na ako ha. Wala. Kuya, may nakuha. Lulubog muna. Kuya, ano na? Game na ba? Video na ba? Lulubog namin galirya, kuya. Okay, go. Pagtapos naming maligo ay nag-start na nga kaming maglakad pabalik ng barangay hall. May naghihintay na tricycle sa may bandang dulo ng ilog para hindi na kami kailangang maglakad ng sobrang haba ulit. Sa halagang 100 pesos ay makakarating na nga kami agad ng barangay hall para doon naman kami kumain at magbanlaw. Saktong 5 PM nga ay tapos na lahat ng activities. Sobrang sayang mag-hike, sobrang nakakapagod, sobrang adventure, sobrang thrill. At ang nakakatuwa pa dito, may mga mamimit ka pang mga friends kagaya nila na na-meet namin dyan habang nag-hike kami. Dinaanan namin yung ilog na yan bago kami umuwi. Mula doon ay nagkumpisa ulit kaming maglakad papunta sa dulo ng ilog kung saan may nag-aantay na tricycle at yun po ang sasakyan namin papuntang barangay hall para doon po kami magbabanlaw at kakain ng budol fight. Malayo-layo din itong laharing ito papuntang barangay hall pero compare sa pag-akyat at pagbaba, in-enjoy na namin ang maglakad ng mahaba pero patag. In-enjoy na rin namin ang paligid kasi napakaganda at napapalibutan kami ng green na paligid. Mga bundok
At matatanaw mo rin dito yung ilog na ang ganda-ganda sa mata at ang agos na ang sarap-sarap sa tenga. Pagod na kaming lahat at sabik kami sa maaasahan namin sa dulo. Iniisip namin ang budol fight. Kagaya ng pag-akyat namin mula 5 AM sa bundok. Tiniis at in-enjoy namin ang daan patungo sa dulo kung saan naghihintay ang magandang tanawin. Ganon din lamang naman tayo sa buhay. Enjoyin lang natin lahat ng araw ng pinagod at hinirap natin sa dadaanan natin. Dahil lahat ng yon ay dadaanan mo lang. Babalik na po kami sa wakas. Sumusuko ng aming mga tuhod. Persulet! Mula nga dyan, ay may matututunan ka, may mapupulot kang aral at patatatagin ka palalo. Ganda! Sa dulo ay makakamtan mo lahat ng pinaghirapan mo mula umpisa, basta tuwag ka lang susuko. Pagkatapos naming magbanlaw ay kumain na nga kami at nag-antabay na rin ang van na siya namang magdadala sa amin pabalik sa amin sa drop point. 12 AM na nga kami nakauwi nito ng bahay. Sobrang pagod, sobrang nakakapagod. Dahil standing pa kami mula Pubaw hanggang Lipa. Pero tinis namin lahat kasi meron kaming baong, maraming memories. At i-cherish namin to hanggat nabubuhay kami. Mount Daraitan, Tanay Rizal, napakaganda mo at in-enjoy namin lahat. July 15, 2024, we conquer Mount Daraitan and we made it to the top.